The views, thoughts, and opinions expressed by the guests and hosts of this program belong solely to the individuals and do not necessarily reflect the official policy, position, or views of university. Hi Chiefs, I am Mitzi from the DJCom department, your host for today, and welcome to another episode of AU Talks, your safe space and place sa AU. Ayan, so our guest for today is a consistent Dean's Lister, a Pasig City Scholar at champion pagdating sa debates at mock trials. Galing din siya sa The Standard as managing editor, and now, she is the president of the Supreme Student Council. Ayan ang ating pillar of change herself, Miss Crizel Llano. Hi, Press! Welcome to AU Yes, Talks. good morning po. Ayan, so grabe, Press. Last semester mo na dito sa EB Polsai. Ayan, so Yes kamusta po. naman yung parang seniorities? Is it more like excitement or sefangs na yung nararamdaman mo? To be honest po, mixed emotion siya na excited po ako na finally makakagraduate na po ako, makukuha ko na yung degree. And at the same time po, nasasepangs ako kasi as part of the organization, may na-build na po kasing community and family within. Kumbaga, alam ko po yung mawawala or mamimiss ko kapag sumabak na ako dun sa outside world nga po na sinasabi nila. Ayan nga, no? Parang medyo na teary-eyed ka dun sa seniorities natin. Pero bago tayo magsimula sa parang seryosong usapan, balikan muna natin yung parang pinakasimula. So, with your background in debate and being a vice president before, ano yung main reason mo bakit ka tumakbo bilang president naman? To be honest po, nung nagsisimula pa lang po kami or nung tumakbo po ako as vice president, ang initial platform po na meron ako is to provide change. Yung gusto ko po maramdaman po ng students within the community ng Arellano na existing po si Student Council. Kasi as part of the student body nung first year and second year po ko, lagi pong may missing, kumbaga si Student Council. And nung in-offer po sa akin yung position na vice president, ang una ko pong inisip noon, kaya ko po ba? Kasi to be honest, being the vice president po nung highest student governing organization, mabigat na po siya. And yung pangalawa pa po sa pinakamataas, feeling ko po hindi ko po kaya. And third year po ako by that time, mas mabigat po yung loads namin. But yung passion ko po to lead and to serve the students within the community, yun po yung isa sa nag-push sa akin to continue and to run po for the position ng president. Ayan, syempre kailangan din natin lumabas sa parang pinaka-comfort zone Yes, natin. ma'am. Ayan, syempre. So, I'm sure parang intense yung naging parang campaign season ninyo. Nung nalaman mong nanalo ka, ano yung parang unang word na pumasok sa isip mo? Was it relief or bigla kang kinabahan? Like, this is it na I'm really carrying or ako na yung nag-represent sa buong student body? Yung pangalawa po, na paano na lang ako, hala, totoo na to siya, wala nang atrasan, ganito, ganyan. Kasi during the time as vice president, meron pa po akong, kumbaga po, may backbone pa po ako, which is yung president namin, si Kuya Lincoln. And alam ko po, sa bawat challenges na meron akong kuya. And this time po, as the president, na hala, totoo na, kumbaga po, kahit anumang challenges ang harapin namin, ako po yung magiging ate sa buong student council. Kaya mas na-doble po yung pressure na akala ko alam ko na lahat, na-experience ko na lahat. Hindi pa po pala. Ganun po yung naging initial response sa akin. Ayun nga, no? Aside sa mga background mo, sa parang sa mga extracurricular activities, is meron ka ring consistency sa pagiging Dean's Lister Yes simula po. first year and busy-busy ka pa sa council for sure. So, ang tanong ng bayan, of course, is paano mo hinahandle yung balance ng academics at council duties? Like, parang meron ka bang secret formula? Meron ka bang ginagawa? For me po, honestly, yung naging secret formula ko po is I have
good environment po and sobrang reliable po na circle of friends na kapag po kailangan ko na po ng help or kailangan ko na po talaga ng masasandalan kapag sobrang burnout ko na po with academics and council, nandyan po sila to help me, to guide me, to encourage me po na just to continue. Kasi yun nga po, hindi rin po talaga siya madali mag-maintain. And isa rin po siguro doon is yung drive ko na may inspiration po ko from my parents and yun nga po sa mga kapatid ko. Ayan, po. parang grabe yung motivation na nandyan para sa'yo, para makamit mo yung pagiging dance lister and yung organizations. And then, now that you're there na president ka na, nasa yun na yung title, ano yung isang bagay na tungkol sa pagiging president na unexpected or parang hindi mo nakita nung vice president ka pa lang? Katulad lang din po nung siguro nasabi ko earlier na during the time as vice president ako, since pag wala po si president, ako po ang nag-oversee, may thought po sa akin before ako tumakbo na baka kaya ko na mag-president kasi alam ko na lahat. May ganong thought na kaya ko na siguro, nandun na nakapag-train na po ako, ganito, ganyan. But nung umapak po ako sa posisyon ng president ng student council, doon ko po talaga na-realize na walang-wala po yung position ko as vice and umangat po ako as president. Ang dami pong nagpamulat sa akin, ang dami pong realizations, ang dami pong lessons na na-receive ko. Like, unang buwan pa lang po, you will know how to deal talaga with the challenges kapag po nandun ka na sa position na yun. And isa rin po sa pinaka-natutunan ko is, as president, hindi pwede na ikaw yung unang mangiiwan sa mga officers mo. Kailangan kapag sila yung nanghina, you should be there to stand up for them and be there for them. Yun po talaga yung isa sa na-realize ko going back. Kasi nga parang ikaw yung pillar nila, ikaw yung inaasahan nila. Ayan, so ang next naman natin, of course, dahil ikaw nga yung inaasahan ng inyong organization, let's talk about your leadership naman. Ayan, so ano naman yung parang brand of leadership mo? In 3 words, paano mo i-describe yung parang leadership style mo? Ang leadership style ko po kasi, parang hindi ko siya kaya in 3 words. Any word. Mapagbigay po ako when it comes to opportunities. Like, if nakitaan ko po ng potential, yung isa po naming officer, willing po ako ibigay lahat ng opportunities po na pwede kong makita, pwede ko pong bigay or mapasa sa kanila na kaya rin po nilang mag-grow on their own. Kasi may mindset din po ako sa akin na hindi sa lahat ng oras nandyan ka. So, dapat meron kang tao, meron kang ibang student, leader na maaasahan kasi hindi pang matagalan yung posisyon na meron ka. So, dapat meron ka ding pinaglalaanan or pinagpapasahan nung learnings na meron ka as a student leader para when that time comes, meron ding magsi-step up and meron ding magtutuloy nung passion and drive na meron ka. Parang if I'm going up, you're also going Yes up. po. Ganun yung parang naging Yes motto po. nyo. Ayan. So, syempre yung students are looking forward sa projects ninyo, lalong-lalo na pagka student leader ka is kailangan meron kang mga proyekto para sa school. Ano yung pinaka-priority mong project ngayong school year at kamusta na yung parang progress niya? Isa po sa main projects po ng Student Council since naging Vice President po ko. Ewan ko po if alam din to ng iba, is yung Paskuhan po namin. Since kami po yung batch po namin yung nag-pioneer ng Paskuhan sa Juan Sumulong. And kumbaga po this year, it was the second time po na kinonduct po yung activity na yon. And yun po yung naging pressure sa amin. Kasi last year po, ewan ko po if alam ng iba na nag-trending po tayo dahil dun sa ilaw. And ang sabi naman po ng Dean Sherwin po, binigyan niya po talaga kami ng magandang advice na kahit medyo bad exposure siya tignan sa social media. It's still exposure. Yes po, na ibig sabihin po, nakilala po yung event namin, knowing na it was the first time po na i-conduct yung Paskuhan. Kumbaga po, naging trial and error po yung namin nun. But successfully po naman na tuloy po yung event. And this year po,
yung Paskuhan po namin, ayun, binonggahan na po namin yung lights doon, if you can observe. And, pero ang naging trademark din po namin, this Paskuhan, it will not just be about the lights po or the brightest lights na pinrepair po namin, but the love po that we can provide to the people inside the community of Arellano. Kasi last year po siguro ang nagkulang po kami it comes to collaboration with other departments. Ngayon, naano namin na Yes lahat ng po. department, even yung junior high schools and Yes, ma'am. faculties, nandyan. Opo, pati po athletics department, nandyan na po sila. Kumbaga, we really want to spread the essence of Paskuhan this time. And aside from that po, gusto din po namin lumabas outside the community of Arellano. Kaya nagkaroon din po kami ng beneficiary nun, which is yung Concordia. Bale, bumisita po ang student council doon together with our college coordinator na usap po kami, nakipag-interact po kami dun sa mga bata po doon sa bahay ampunan. And dun pa lang din po na alam na po namin na naging successful na yung Paskuhan namin kasi we were able to provide love and gifts dun sa mga bata. A different kind of fulfillment po Kasi sa amin. it's a season of giving nga Yes naman po. kasi. Christmas season Yes. nga rin po. And kasi nga, parang dun sa nakita namin sa Paskuhan nung naganap is nagkaroon kayo ng #OneArellano nga Yes, kasi. ma'am. Yun, ayun yung parang pinaka-hashtag ata ngayon ng Arellano. Opo, kasi gusto rin po namin ma-highlight na iba po kapag sa Arellano, iba po kapag nagkakaisa yung community sa Arellano. We can really provide the best for our students kapag po nagtulong-tulong ang students or community sa Arellano. Okay. So, syempre, sa kahit anong organization naman, meron tayong tension or hindi natin may iwasan yung misunderstanding sa mga orgmates ninyo. So, kapag may conflict sa loob ng council, paano mo ito nasisettle nang walang nababurnout or walang nakakaramdam ng favoritism? Kapag ganyan na man po, siguro maswerte na po ako na this year po sa term ko, wala pong gaanong ganyang instances. Pero last year po siguro ang way po ng pag-handle namin yan is to address directly po sa person. Like for example, ako po, mas okay po sa akin na ma-address siya directly sa person kaysa po may ma-build up na rumors. Kasi ganyan na po ngayon sa generation na pag hindi po kaya i-confront, parang bubuo ng sariling circle just to create rumors about that person. And feeling ko po, yung ganong klase ng behavior, hindi po talaga siya nakakaganda for an Yes. organization. Especially po na we are organization po for a cause and for a purpose. And you should be one. Opo, kapag tayo po mismo sa organization is nagkakatalo-talo, ang pangit na po niya anuhin. And siguro po inside the executives po, ang isa po talaga sa sinasabi ko sa fellow executives ko, if may misunderstandings tayo, mas okay po na i-keep within or kapag po may mga mabibigat kaming problems po, mas okay po sa amin na i-keep siya within sa executives kesa po malaman po ng iba. Ayoko po na magkukos po siya ng pag-worry po sa mga fellow officers namin na, ay, ganyan po pala sila rito. Ayoko po ng ganong thought. As much as possible, gusto ko lang po mag-focus po yung ibang officers sa pagpo-provide ng best nila, pag-give po ng best nila sa student council. So parang sinabi mo na yung personal business ninyo is hiwalay sa council duties Yes po, ninyo. ganun po talaga yung thought na hiwalay talaga. For example po, kasi may mga friends din po ako inside the council. If may alitan po sa friendship, iba po yun. Hiwalay po yun. Iba din po tayo sa council. And ganun na po yung naging behavior namin sa buong student council. Kaya sobrang dalang po ang conflict ngayon sa amin inside the And that's good naman na wala talagang Opo. conflict na nangyayari. And based on your background, being a pol-sci major, I'm sure na marami ka nang nabasang articles, Yes mga po. news or journals. Sino yung role model mo pagdating sa pagiging leader? Sa ngayon po, isa po talaga sa inspiration ko po of being a leader po, since I'm actually an intern po sa House of Representatives, is Attorney Rene po. Pumunta rin po siya dito Yes, last time nung during walkout. yes po.
gustong-gusto ko po yung passion niya for leading, lalo na po sa mga kabataan. Like, hindi po nagmamatter sa kanya yung distance or yung kung gaano man po kalayo yung mga bata sa kanya. Nandun po yung passion niya and drive to reach those, ano po ba, kabataan? Yun po yung term kabataan na gusto niya po i-spread yung leadership na meron siya and gusto niya po na maging aware lahat with the current situation of our community na hindi rin po siya marunong mag-gatekeep ng mga natututunan niya po. Yun po yung gusto ko sa kanya kasi yun din po yung kung ano po ako ngayon na mapagbigay po when it comes to opportunities and learnings. Kaya siya po talaga yung nagiging role model ko po. And every time po na magkakasalubong kami siguro sa Congress, lagi po talagang babatiin na nakaka-starstruck talaga siya. Hindi lang po as a person, but as a leader po within the country po. Kasi nga naman 2026 na, it's time like to open up yourself and Yes hindi po. lang dapat iisa lang yung parang belief mo sa buhay mo. Kailangan marunong kang mag-adapt, mag-innovate Yes po, sa opo. iyong Yun- sarili kasi nagbabago na yung generation Yes. natin Ayan, so ang next naman natin is yung parang behind the scenes naman sa pagiging president mo naman. Ayan, dito naman tayo sa parang safe space talk natin. So sa tingin mo, ano yung biggest struggle ng mga students sa Arellano ngayon? As part of the student body po siguro talaga, most of the, yun po yung naging mulat din ako, na hindi lahat mabibigyan ng opportunity or privilege to study lang. Most of the students po na nakakalamuha ko was Working. Yes po, working student. And dun pa lang po, sobrang grateful na po ako on my end na Yes. hindi ko po kailangan na magdoble kayod. And kapag makikita ko po sila, grabe po yung pinagdadaanan po nila. And kapag po ganun talaga, the least that I can do is to help them, support them. Understand, Yes, ganyan. understand them. Actually po sa student council din, meron din pong ganun na working student. And kapag work matters po talaga, hindi ko po hahayaan na bumangga si student council doon sa work since naiintindihan ko rin po na yun nga po yung nagpo-provide sa kanila. And yun din po yung isa sa pinaka established dito sa Arellano is hindi po madamot when it comes to scholarship. Yes. Isa po yun sa naano ko kasi kapag may lumalapit po sa aking student na nagtatanong nga po paano po yung magiging process na may kulang po sa tuition fees, ganito, ganyan. And as their president, parang, hello, may mabibigay ba ako? Yun yung unang thought sa akin. Kasi, you can lapit sa ating mga bursary, like yung letters, yes po, compromissory doon ko rin letters. po natutunan yung mga process na ganyan. And doon, ang realization ko lang din po doon, hindi po talaga madamot si AU kapag nalaman nilang sobrang hardworking Like ng isang very student. talaga sila. Yes. Student-centered school talaga Yes sila. po. Grabe po yung ino-offer din ng scholarship and tulong kapag alam naman pong nagsisikap din ang student. Ayan. So, minsan feel ng iba, para lang sa mga active students or yung mga extrovert students lang, yung student council. Paano mo sinisigurado na pati yung mga quiet students or yung introvert students natin ay naririnig din yung boses nila? Ang nangyayari po kasi, parang quarterly po ata, or every month, nagko-conduct po kami ng meetings sa bawat president po ng organization. Or each organization po represents specific course. Kumbaga, ang goal po namin is to reach each presidents po ng bawat course na meron sa Arellano. And from that meeting po na ino-organize namin, gusto po namin sila lagi kamustahin, i-remind na i-disseminate yung information po na binibigay po namin, yung help po na ine-extend po namin sa kanila. Ngayon po kasi, kunwari po, kahapon lang actually, nagkaroon po kami ng meeting with the legislative. And isa po sa hindi namin kinakalimutan, every meeting is to remind them na meron po kaming student welfare form. And gusto po namin as much as possible, since sila po yung representative ng mga courses nila, is ma-disseminate po nila yon para everyone is heard, everyone po ay alam po nilang nandito kami
existing kami, hindi lang po kami lumilitaw kapag may events, kapag may kailangan pong tulong, open po lagi si Student Council. Ginagawa po talaga namin lahat ng kaya namin in every kind of platform po that we have na ma-extend po talaga yung help na kaya naming mabigay to our fellow students. Yun po talaga. So parang sobrang laki din ng tiwala mo sa mga representative kasi what if di pala nila na-disseminate, ganyan. Paano nyo naman na-check yung mga ganong instances? Last year po, nung as Vice President po, ang ginawa ko po talaga niyan, send screenshot once disseminated. Grabe kasi yung trust issues eh. Pero yun po yung naging technique namin. Send screenshot once na-disseminate nyo po sa buong course po ninyo. Kasi ang pinaparating din po namin sa kanila rather, ay hindi lang po siya for our own benefit, but for the benefit of the students. Kasi student welfare nga. Opo, yun po yung ini-instill namin sa kanila na hindi lang po talaga siya para sa amin, para sa kanila as president, but dun po sa pinakatahimik na person sa course nila, ma-feel na may backup sila kapag may nangyari po. Yun po yung isa sa kasi parang lalo na sa Arellano, kailangan maging extrovert ka kasi sobrang dami talagang programs. Kailangan mo talaga makipag-communicate, interact sa iba. And so, ang next naman natin, of course, parang hindi natin maiiwasan yung mga pagkakamali pagka gumagawa tayo ng event or starting ng event. Like, hindi lahat ng event is perfect. Ayan, so nakaranas na ba kayo ng major fail sa isang event? Paano ka bumangon or nag-pivot doon sa moment na yun? Very siya kasi last Paskuhan po, nagkaroon din paano kayo bumangon doon? Nagkaroon din po kami ng problem doon. Hindi ko na po sure siguro di-discuss. Pero grabe po yung problem niya to the point na as part of the executives, hindi po namin magawang mag-celebrate. But isa siguro po sa na-develop po naming relationship is yung sa student affairs. And during that time po, nung nagkaroon talaga kami ng mabigat na problema, andun po sila. Sila Ma'am Je, Ma'am Aliana, Ma'am Kath, sila din po. And ang naging po doon din sa amin is huwag po muna namin dibdibin or isipin yung mabigat na problem na meron kami. I-enjoy po muna namin yung Paskuhan kasi naging successful nga po siya. Ang dami pong naging masaya, ang dami pong nakaramdam ng presence ng Paskuhan. For the problem naman po itself, tinulungan po talaga nila kami na na ma-overcome yung challenge na yun kasi sobrang bigat niya po talaga, ma'am. May iyak ka po talaga if malaman mo in person. Pero naman kasi, bad impression or bad publicity is still publicity naman. Yes, na pag-uusapan pa rin kasi kayo. Yes, ma'am. Yun din po siguro yung isa sa tumatak sa amin na wala na, nandyan na din. It's just one moment lang na nakuha nila eh. Opo. Hindi naman yung buong event yung nag-trend. Like, yes, one moment lang siya. Bali, after po nun, ang naging assurance ko po sa mga executives ko that time is, kahit po anong mangyari, kahit ano man po maging outcome, or kahit ano man po ang maging perception sa kanila ng ibang tao as student leader, since, ayun nga po, matataas din po yung position nila. Ako po as their president, hindi po ako magsisisi na sila po yung kinuha ko to be in that position. Kasi yun na lang din po yung list na kaya ko ma-provide sa kanila. That encouragement and those words para po ma-keep po yung drive and passion nila in serving the students. Yun yes, po. ayun nga, gaya ng sinabi mo na nandun kayo sa pinakamataas na posisyon. So, being in the spotlight means facing critics. And so, paano mo ina-handle yung mga bashers o yung mga criticisms galing sa ibang students kapag may hindi sila nagustuhan or parang meron silang ibang gustong sabihin sa'yo? Paano mo siya na-face? To be honest po, hindi lang din po kami sa students nakaka-receive ng ganyan. Feedback din po from, ang ginagawa lang po talaga namin is letting them understand kung ano po yung naging process. At isa din po sa pinaka natutunan ko po, since patapos na rin naman po yung term ko, hindi po lahat ng bagay na sa tingin ko po ay tama rin po sa paningin ng lahat. Yes. Ang
mangyayari po kasi dyan, tulad po ng sabi niyo kanina, ma'am, kailangan po talaga matutong mag-adopt. Yes. Kailangan- Kasi one perspective, one person. Opo. Perspective pa rin yan kahit isa lang. Yes po. So, as representative of the whole community, kailangan po marunong ka mag-absorb Yes. nung criticisms nila. Kailangan po, hindi mo sila i-attack na, ay, ano ngayon? Walang, hindi ganon dapat. Yun po yung pinaka na bawal laging ikaw ang nasusunod. Tama. Kailangan matuto ka na may suggestion sila, may criticism sila. Take it as constructive criticism na it is for the betterment din naman po ng community. Yes. Maybe for them, may mali nga po talaga, may kulang. Pero kapag po tinake nyo naman po yon as a comment talaga, baka nga po talaga may mali. And yung comment nila, baka yun pa po yung magpa-shine sa ginagawa po naming event. And kapag po nandun ka na po sa peak ng mindset na gano'n, na hindi lahat ng ginagawa mo is tama, malalaman mo na, ganito pala kapag leader ka. Kailangan open ka sa lahat ng suggestion. Kahit anong frustration mo na, eto yung sa tingin ko tama nag-experience ko na to hindi pala talaga siya ganon. Hindi porket it works for me, it will work for everyone as well. And criticism is still parang good pa rin siya kasi nakakapag-improve ka pa sa sarili mo. Opo. And of course, parang as a role model, kailangan kunin ko to kasi representative ako ng Kailangan Opo. gayahin nila ako. Opo, may ganun po na kailangan ikaw mismo as a leader, marunong ka rin umintindi. Gusto mo maintindihan ka, kailangan ikaw itself, marunong kang umintindi. Tama. Ayan. So, before we end press, Crizel, aalis ka na soon sa Arellano and it's your end of term and 4th year ka na sa AB Polsai. Ano yung gusto mong maging legacy? Like, paano mo gustong maalala ng mga batchmates mo pagka-graduate mo? Since lagi naman pong nasasabi nung iba kong officers sa council na nami-mention nila na thank you po sa opportunity, ate, ganito, ganyan. Siguro gusto ko ma-instill sa kanila na kumbaga sa pag-raise nga ng bata, it takes an island to raise a child. Siguro for them, for them na maging isang mabuting leader talaga or isang maging trustworthy na leader, kailangan nila pagkatiwalaan yung community around them. Kumbaga, it takes a community to nurture a leader. Yun po yung sigurong na thought ko ngayon na sana maalala nila ko na si ate ganito, kapag kaalam niyang kaya ng isang student leader, ibibigay niya. Pag kayang mag-grow pa nito, may bigger opportunity pa to dun May isip nila na ganun din yung in-instill ko sa kanila na hindi naging madamot and yung mapagkakatiwalaan na leader. At yun nga po, yung marunong din tumanggap ng criticism from other people. Para kahit maging student, management, faculty, dapat yun po talaga, marunong ka mag-take and mag-apologize sa tao around you. Ayun, so parang gusto mo yung legacy na maiwan mo is, if may problem, yung next council ninyo is, ano ba yung gagawin ni Ate Crizel? Ano ba yung Opo. gagawin ni President? Ganun yung parang gusto mong maalala. Opo. Kasi ngayon po, OJT ko po, ang in-instill ko po dun sa mga naiiwan kong executives, magdesisyon kayo kung ano yung tingin yung decision ko. Na ilagay nyo ako or consider nyo lagi yung thought processing ko kapag mga ganyang problema. Kasi in that way po, maaalala rin po nila ako, how I deal with problems, na hindi agad muna magpapanik. Kapag may problems na, solusyon po muna agad, ganito, ganyan. Tapos kapag may opportunities, hindi mo lahat aakuin. Kailangan equally divided kayo kasi Tama. lahat kayo students lang. Yun po yung... Ayan, so what will be your message to your alma mater as well as your org mates na rin? Message to my... Wala, parang di pa ako ready dyan. Kasi to be honest po, ngayon pa lang, since last 2 months ko na lang din po sa council and sa AU, siguro po sana
ma-continue po kung ano po yung nasimulan ng batch namin as student council. Ma-continue po na isang top lang po sa student council na hindi po ulit maging snob, may ma-develop po na toxic environment. Sana po talaga ma-continue kung ano po kung saan po ngayon nakilala si Supreme Student Council. Yun lang po yung talagang wish ko sa mga susunod kapag po may nagpa-plan na sino ang tatakbo. Sana ma-continue lang kung ano yung nasimulan namin. Yun lang Ayan, po parang talaga. kaabang-abang naman yung parang magiging Kasunod. meeting the advance ninyo this coming Opo. 2 months. Ayan, Opo. so thank you so much, Press Grizel. Napaka-inspiring ng journey mo mula debate hall hanggang sa SSC office ninyo. And sa lahat ng mga chiefs na nakikinig, thank you for tuning in sa AU Talks, your safe space and place para sa Arellano. I'm Mitzi and see you sa next episode. Bye! Bye-bye!